Sa Baseco Compound sa Tondo, Maynila, 4 na residente ang patay matapos di manong makipagbarilan sa mga pulis kanina. Ayon sa PNP, nasa likod daw ng mga krimen sa kanilang lugar ang mga napatay. Pero mariin itong itinanggi ng kanilang mga kaanak. May report si Jiggy Manikad. Nakaandusay pa ang bangkay ng 4 na sospek na napatay sa shootout dito sa loob ng Baseco Compound. Ito raw ang grupo ni Henry Orsal na itinuturo ng ilang barangay official na nasa likod ng ilang krimen sa loob ng compound. Armadong grupo ng iba't ibang klase ng baril. Mahigit sa 3 kilometrong layo ng pinakamalapit na police station sa Baseco Compound. Kaya palagi nakakatakas sa mga miyembro ng grupong ito. Pero ibang nangyari kanina dahil sa tawag ng isang concerned citizen, nasukol ang grupo ni Orsal. Nasurpresa sila nang ang mga tauhan ng Manila Police District ay gumamit ng bangka para mapasok ang Baseco Compound. Mismong sa tabing dagat, naganap ang engkwentro. Sinuyod namin itong pangpang ng dagat at ito lang yung grupo na approaching pa lang kami. Nagpakilalang sumigaw ng pulis yung sakong kasama, bumunot ng baril at pumatok doon sa direksyon namin. Kaya wala na kaming choice kung hindi makipagpalitan ng putok sa kanila. Base sa impormasyon na hawak ng barangay, ang grupo ni Orsal ang responsable sa iba't ibang klase ng krimen sa loob ng Baseco. Mula sa pagtutulak ng iligal na droga, gun for hire, at simpleng pagpapasimuno na makaguluhan. Ang sistema nila rito unang-una na siyempre drugs. Pangalawa, hold up, snatch, gun for hire. Yun ang kanilang trabaho rito. Actually, yung isa rito, isa sa mga itinuturo, base ro sa description ng huling pinatay rito nung nakaraang araw, yung isa rito, yun ang bumera ron. Yun ang... Tikom ang mga bibig ng mga residente, bagamat kapit-bahay lang nila mga sospek. Di raw nila kilala ang mga ito. Pero para sa mga kamag-anak ni Orsal, taliwas ang mga kwento ng mga otoridad sa nakikita nilang inaasta nito. Ba't mo ng kuya ko nakakulay green possession. Ang mga kaanak ng dalawang nasawi sa shootout, hindi raw makapaniwalang isinasangkot sa mga krimen ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang sospek na si Rodel Gonzales, isa lang daw hamak na tricycle driver. Habang si William Olivare, isa lang daw mangingisda. Kaya naman gano'n na lang daw ang gulat nila nang malamang patay ang mga ito sa isang engkwentro. Asawa ko sumusuko na, nakataas na po yung kamay, pinagbabaril pa rin po nila. Didimanda ko sila. May ebidensya at ano po namin yun. Kitang-kita ng kapatid niya. Jiggy Manikad, GMA News.